Glory to God, ngayong umaga po gusto ko pong i-share sa inyo ang aking mga natutunan sa Bible, lalong-lalo na po patungkol sa kaligtasan. Noong una kasi ang akala ko, ang kaluluwa lang po ang mapupunta sa langit pag ang tao po ay may pananampalataya kay Kristo Jesus. Pero ngayon po, gusto ko pong i-share sa inyo na hindi lang pala kaluluwa ang mapupunta sa langit, pati po ang katawan natin. Yun po ang papatunayan ko ngayong umaga. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Ang sabi niya dito, yung mga nangamatay na, yun pala yung unang bubuhayin, yung katawan nila. Yun po ang nakalagay dito sa 1 Corinthians chapter 4 verse 13 hanggang 17. Kaya sana po ay kung interesado kayo sa topic na ito ay tapusin nyo po ang video para ma-explain ko po at maintindihan po ninyo ng maayos na ang hindi lang pala ang kaluluwa ang maligtas o mapunta sa langit, kundi pati po ang body po, pati ang katawan natin. Napakasaya po na isipin na ang katawan po natin ay masasama sa langit, hindi lang po yung kaluluwa. Kaya sana po ay maunawaan ninyo para mas lalo kayong ma-encourage na magpatuloy sa paglalingkod sa Panginoon. Kasi sabi ng Apostol Pablo, kahit namatay na yung isang mananampalataya, ay makikita pa rin natin doon yung body mismo. Sabi dito sa verse 13, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope." So sabi ng Apostol Pablo na ang kapatiran natin na namatay na ay wag po tayong maging malungkot sa kanila, kasi may hope po tayo na someday makikita natin sila. Sa verse 14, "For if we believe that Christ died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him." So isasama po ito doon sa rapture. Yun po ang sabi sa verse 14, na kung may pananampalataya po ang isang tao ay masasama po ang kanyang katawan. Dito sa verse 15, "For this we say unto you to the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep." So yun nga po kanina, na hindi po natin talaga ma-prevent, ay dadalhin po talaga ng Panginoon sa langit yung mga taong mananampalataya. Ay yun po ang unang bubuhayin. Dito sa verse 16, "For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first." Sila talaga yung una palang bubuhayin ng mga namatay na. So ibig sabihin, ang mga namatay na ay unang bubuhayin sa rapture. Sila po ang unang tatawagin. At kung tayo naman po ay buhay, ang mangyayari, sabi ni Apostol Pablo, "Then we which are alive and remain shall be caught up together with Him in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord." So yun pala ang mangyayari. Mauna yung mga namatay na, at yung mga buhay na datna ng Panginoon sa rapture ay i-gather niya doon, i-caught up doon sa air. Doon tayo magkikita at makakasama na po natin ang Panginoon. Mapapatunayan po ulit sa sulat ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 15 sa verse 44. Ang sabi dito sa verse 44 na, "It is sown in natural body, it is raised in spiritual body." There is a natural body and there is a spiritual body. So ibig sabihin yung body pala natin ngayon, physical body po ito, at natural body ang tawag sa mga
body natin ngayon, buhay pa tayo, pero pag tayo po ay may pananampalataya, bibigyan po tayo ng spiritual body. Yun po ang dadalhin doon sa langit. Yun po ang nakalagay dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 44. At dito naman sa 1 Corinthians chapter 15 pa rin, sa verse 51, sabi ni Apostol Pablo, "Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed." So si Apostol Pablo mismo nagsabi na hindi tayo lahat mamamatay. Tayo po ay rarapture ng Panginoon, kukunin niya tayo at bibigyan tayo ng spiritual body, dadalhin na tayo sa langit. Si Apostol Pablo that time nag-i-expect na doon na mangyayari yung rapture sa panahon nila, pero hindi pa nga nangyari hanggang ngayon. At sabi niya sa verse 52, "In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed." So sa isang twinkling lang daw sa mata ay ang body natin na natural body ay papalitan ito ng spiritual body, at yun po ang dadalhin doon sa langit. So napakasaya pong isipin na hindi lang pala soul ang ililigtas pag ikaw po ay may pananampalataya kay Kristo, kundi pati po itong body natin ay ililigtas niya po, dadalhin po sa langit sa panahon po ng rapture. Kasi dito sa rapture, dito po yun ang sinasabi ni Pablo na in a twinkling of an eye ay aakyat po lahat ng mga namatay at buhay dito sa rapture na may pananampalataya, na naligtas sila sa pamamagitan po ng grasya, hindi po sa gawa. Yun po ang kukunin ng Panginoon. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 30, sealed na po tayo, grieve not the Holy Spirit, whereby we are sealed unto the day of redemption. Ito po yung rapture, yung redemption. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayo na mag-ingkod sa Panginoon, dahil malapit na po yung pagkuha sa atin ng Panginoon. Patay man po tayo o buhay, kukunin niya po tayo, dead or alive. Yun po ang napakasayang balita po, na ang body po natin at ang soul ay ililigtas po ng Panginoon, dadalhin po doon sa langit. Kung ikaw po ay nananampalataya, may pananampalataya at mananampalataya na si Kristo namatay, nailibing at nabuhay sa ikatatlong araw, yun po ang gospel, yung gospel na gustong i-preach ng Panginoon na inutos niya kay Apostol Pablo. Yun po ang gospel na makapagligtas ng ating kaluluwa at ng ating body. Sana po ay naunawaan ang konting explanation. God bless po. Sana masama ka sa rapture.